ang paghaharap at ang simula ng laban sa gitna ni Kenjaku at ng jester na si Takaba Fumihiko, at kung paano ginulat nitong si Takaba ang main villain na si Kenjaku. What's up guys? Chapter 239 leaks and spoilers para sa Jujutsu Kaisen has just been out at tatalakayin natin yon sa video na to. For the very first page, we get to see ang isang sorcerer or ang isang reincarnated na player sa Culling Games na hindi binigyan ng pangalan. Pero kung papansinin natin ang bodily features at ang itsura nito, maaaring ito ay walang iba kung hindi si Uro Takako. Nagkaroon lamang siya ng konting change of itsura dahil nga nagkaroon siya ng bagong damit at hindi na siya nakahubad like usually tulad ng laban nila ni Yuta. Tulad ng iilan pang mga sorcerers, galit na galit din itong si Uro dahil nga naman matapos silang buhayan ni Kenjaku, binabalak na naman silang patayin itong lahat ngayon. Habang tumatakbo ng napakabilis itong si Uro ay hindi niya napansin at natrap siya ng isang parabang jellyfish na cursed spirit na bumalot naman sa kanyang ulo at kasama na ang kanyang dalawang kamay. Nang dahil dito ay hindi siya makagalaw at hindi nagtagal ay nagpakita na si Kenjaku. Sinubukang mag-retaliate nito si Uro sa pamamagitan ng kanyang buhok at nag-launch siya ng isang parang secret attack na nagawa namang maiwasan ni Kenjaku ng napakadali lamang. Nang dahil dito ay naging mas lalo pang cautious itong si Kenjaku, ang parabang jellyfish na cursed spirit na nakabalot sa ulo nitong si Uro, na dahilan kung bakit completely hindi na siya nakagalaw at syempre hindi na siya makakahinga. Nai-explain din dito ni Kenjaku habang makikita natin na patay na ang kanyang kaharap na sorcerer na kayang-kaya niyang i-track down ang mga awakened sorcerers at ang iilang reincarnated sorcerers na binuhay niya sa loob ng Culling Games, since ginamitan nga niya ang mga reincarnated sorcerers ng cursed object at ang mga awakened sorcerers naman ay nilagyan niya ng cursed symbols. Bigla namang dumating si Hazunoki Iori sa scene habang sinasabi kay Kenjaku na napaka-weird niya at kinakausap niya pa kahit na isang patay ng sorcerer, na agad namang binara nitong si Kenjaku habang sinasabing ang mga tao lamang na qualified na maging kaibigan niya ay ang mga tao na kayang makipagtapatan ng lakas at ng skills kay Kenjaku, at ang pangalawang kondisyon naman ay kailangan hindi siya maboring sa taong iyon. Sinagot naman itong si Hazunoki na ayaw niya at masyado na siyang nagsawa sa mga kaibigan ng mga long hair, dahil kung iisipin natin ang isa sa kanyang mga naging kaibigan ay walang iba kung hindi si Registar na napatay nga ni Megumi Fushiguro. But then hindi agad nagkaroon ng laban sa gitna ng dalawang ito dahil nag-insist si Kenjaku na wag muna nilang simulan ng laban at panoodin muna nila ang live stream ng laban ni Sukuna at ni Gojo. So it means at this point ay hindi pa nagsisimula ang laban sa gitna ng Lightning God na si Kashimo Hajime at ng King of Curses na si Ryomen Sukuna. And we get to see na talagang maging sa device na hawak ni Kenjaku kitang-kita natin kung paano pinatay ni Sukuna ang Honored One na si Gojo Satoru, habang sinasabi pa ni Kenjaku na napaka-solid daw ng itsura ni Gojo kahit putol-putol ng katawan nito. Nabanggit din ni Kenjaku na nag-iwan siya ng mga cursed spirits na magmo-monitor sa loob ng Shinjuku. So mararamdaman ni Kenjaku kung sakaling may lumabas ng Shinjuku na iisa sa mga allied sorcerers dahil alam niya kung ilan ang amount ng cursed energy na nasa loob ng Shinjuku, especially kay Yuta Okutsu na tinagurian niyang pangalawa lamang kay Gojo Satoru. Nasabi din niya na kinabisado niya na ang amount ng bawat individual cursed energies, kaya talagang mamamatsagan niya at malalaman niya kung sino ang aalis sa kanila sa loob ng Shinjuku. Ginawa niya ito nang dahil sa napakalaking unforeseen events na maaring maidulot ng heavenly restriction ni Maki Zenin at ng curse technique naman ng kapatid ni Meimei na si Uwi Uwi na maaring spatial teleportation nga. Matapos ang konting conversation na yon, ang konting chitchat sa gitna ng dalawang karakter na ito ay nagsimula ng umatake si Kenjaku sa pamamagitan ng napakaraming amount ng cursed spirits. Nag-retaliate naman si Hazunoki Iori sa pamamagitan ng pagtapon ng kanyang ngipin, and within direct contact sa mga cursed spirits na ito ay nag-explode ito ng napakalakas. Subalit hindi inaasahan nitong si Hazunoki na napakadami talaga ng cursed spirit reserves at nang naipon itong mga cursed spirits throughout the time na naglalakbay siya, na dahilan kung bakit na-overwhelm siya sa dami ng numbers nito. And at some point, kahit na mga simpleng mga cursed spirits lamang ang nakapag-takedown sa kanya. Bago naman mamatay si Hazunoki ay tinanong niya pa si Kenjaku kung ano ang kanyang true objective at kung ano talaga ang tunay na pakay niya sa ginagawa niyang ito. Sinabi niya na ginamit niya ang isang binding vow na magke-create ng merging na kapalit ng pagpatay niya ng lahat ng player na nasa loob ng Culling Games. Nang dahil sa kanyang narinig na inis at sinabihan nitong si Hazunoki si Kenjaku na sana daw ay panoodin at i-analyze nitong si Kenjaku ang tae niya araw-araw so that he satisfies his unending curiosity.
pero hindi na pinatagal pa ni Kenjaku at pinatay niya na rin si Hazunoki. Nagpatuloy sa paghahanap ng mga iilan pang reincarnated or awakened sorcerer si Kenjaku nang dahil sa yun na nga ang goal niya habang kinakalaban naman ni Sukuna ang mga heavy hitters. At ito na ang pinaka-aantay nyo. Alam kong napakatagal nyo nang hindi nakikita si Takaba Fumihiko. Ipinagtaka naman agad ni Kenjaku kung bakit hindi minomonitor ng mga crews ni Meimei itong si Takaba at nag-iisa lamang ito. Pero nasa isip din niya na wala siyang pakialam sa kahit na sinong sorcerer except kay Higuruma. Kaya agad niyang inatake itong si Takaba expecting na mapapatay niya to instantly. Subalit nagulat na lamang siya nang makita niyang nakasurvive ito at tumatawa pa. Habang sinasabi naman ni Takaba kay Kenjaku na napaka-shitty daw nitong si Kenjaku at sisiguraduhin niya na maipapasok niya si Kenjaku sa kulungan. Dito na nagsimulang magtaka si Kenjaku habang iniisip niya na ito ang pinakaunang beses na maramdaman niya ang feeling na to. It's not as if hindi siya nakapag-land or nakapag-inflict ng damage kay Takaba. It's more of a feeling na para bang ginawa ng paraan ni Takaba para hindi siya tumanggap ng damage. Now we all know naman kung ano ang curse technique ni Takaba na dahilan kung bakit hindi siya tinatabla ng mga ataking tulad nun. But for the very last page, sinabi naman ni Takaba na there are a lot of things to get excited for in this world. Pero ang isa sa mga bagay na yon ay kapag nakipaglaban ng seryoso at i-take over ng isang entertainer ang buong show na nandun lamang para mag-match ng numbers. Basically, sinasabi ni Takaba dito na kapag ang isang entertainer na nandun lamang para maging isang side character ay tinake over at sinakop ang buong palabas. Na sinagot naman ni Kenjaku na you're right. This is the very first time na nakita kong mag-agree at magulat ng ganito katindi si Kenjaku kahit na ikumpara pa natin ang mga reaksyon na nabubuo niya when it comes to Gojo Satoru, which only proves na talagang napakalaki at napakalakas ng impact nitong si Takaba pagdating sa laban na to. With an editor's note na nagsasabing Takaba on stage. Does it mean na ang kakayahan ni Takaba is on par with Kenjaku? I don't think so, pero I guess makikita natin kung gaano kalupit ang kanyang curse technique laban sa main villain. Kung medyo hindi ka pa familiar kay Takaba, wag ka nang mag-aalinlangan pa at panoodin mo na ang ating chapter review tungkol sa kanyang curse technique in an in-depth analysis. And also, we made 2 reviews na hindi masyadong nakafocus sa content lamang ng chapters but instead on theories and analysis. One of it is tumatakel lang kung paano magto-turn out ang laban sa gitna ni Higuruma ni Yuji Itadori laban kay Sukuna sa pamamagitan ng curse technique ni Higuruma at sa abilidad ni Yuji, at ang pangalawa naman ay tumatalakay sa kung ano ang dahilan kung bakit biglang nagbago or nag-transform ang braso ng main character na si Yuji Itadori. Anyways, that is all para sa ating chapter review para sa Jujutsu Kaisen chapter 239 leaks and spoilers. Be sure to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is the updated Weeb and I'll see you on the official chapter release review.